May dinala po sa atin dito na Whirlpool na microwave oven. Ang sabi ng may-ari nito ay may pumutok. At nakita nga natin na ayun, putok yung fuse. At ito, ayan, nilinis na natin yung carbonize dito ng fuse na pumutok. Nung problema ngayon, kahit na tinanggal natin tong mga nakaload, lalong-lalo na itong transformer, ay shorted pa din ho yung kanyang reading. Pag nilagyan natin ng fuse yan, no? Tingnan niyo yung tester ko Tapos magtitest tayo dito ng ayan. Mayroon siyang reading or zero, as in shorted talaga siya. Ayan Pero kung inopen mo yung door, siyempre ayan nag-open din naman siya, tapos nagko-close nagkakaroon siya ng reading na 0, as in shorted. Nakatanggal po dyan yung load, kahit tanggalin itong yung sa magnetron, yung synchron motor niya at saka transformer ay na-test na natin yung synchron motor. Ito ay good, hindi siya shorted yung synchron motor, ayan, good siya. So lahat ng naka-load sa transformer, yung capacitor ay naka-unplug or nakatanggal. So wala na ibang load yan. So ang ating pagtutroubleshoot, kanina pa ako dito paikot-ikot kung ano na yung naka-load, tinanggal na lahat yung naka-load, meron pa rin siyang reading na 0 pa din, no? Ayan wala nang naka-load, nakatanggal po lahat yan pero 0 pa din. So pagtanggal ko nitong itong dito matanggal na ito yung nakita ko dito, napansin ko, sunog yung isang switch sa gitna. Tanggalin natin. Ito. Ito. Yan sunog yung sa gitna niya Tanggalin natin tong So red, wait lang, tayo ay maglalagay ng marking at tayo ay baka magkamali ng balik. Kuhanan muna natin siya ng picture para sa pagbalik natin hindi tayo magkamali. Okay, may reference po tayo sa kanyang wiring. May hirap na yung manghuhula tayo pagbalik. Okay, ayan naluto na po yung switch nya. Okay, so pag finish na natin dito ayan, wala na. Ayan.
naka open na siya. Okay, tayo ay magpapalit nitong kanyang switch. Gahanap tayo. Okay, nakakita tayo ng pamalit. So yung position ng ating switch ay pag ganito, puti sa taas, tapos itong may balot yung sa gitna, tapos pula rito sa gitna. Okay. Ang nangyari nito ay ating okay, nalagay na natin siya ng tukod. Kakabit na natin itong kanyang mga load. Okay, na-install na natin lahat ng mga socket. Ay, ito pa palang fan. Wala na. Test na natin. Try nga natin mag continuity test. Oh, yun na lang oh. Maliit na lang yung kanyang resistance. Kung nakikita nyo po. So halos ang nasusukat na lang niya muna ngayon ay yung fan at saka yung synchron motor maybe. Kasi wala pa to, hindi pa nag-trigger on yung ano. Plug in natin. Try natin. Lalagay muna tayo ng basahan dito para di tayo maputukan. Okay. Ayun. Matakbo na siya. Lagyan natin ng tubig kung iinit siya. Lagay tayo ng tubig ha. Ito. Kunting minuto lang, siguro mga 2 o 1 minuto. So, yun po yung ating nakitang problema, yung switch sa door ang nagkaroon ng shortage kapag niloload natin tong yung fuse. No? So parang madali lang siya isipin na wala siyang power, pero nahirapan po tayong hanapin yung sira niya. Hintayin na lang natin kung matapos yung kanyang timer para doon sa kanyang pag-iinit ng tubig.
Usok na yung ating tubig. Ayan o. Nakulo na. Oh, nasubrahan na yung ating time. Siguro mga 3 minutes yun. Okay. Thanks for watching guys. And don't forget to follow.